Ano? Hello. Nako po, napakaganda ng paligid natin. Napakaganda. Ganda ng harapan ng bahay. Ayan na si nanay, mga kainis, no? Hindi niya ginagamit yung baston, pero bit-bit niya pang taboy ng aso. Pag napagod, pwede niyang gamitin, mga kainis, Yan. So magandang araw po at magandang gabi kung nasaan kayo ngayong araw na to, Naglalakad puli kami ni nanay. Mag-aalas 8:30 po ng umaga ngayon. Diba? At least hindi na sayang yung baston na binili natin sa kanya, Winter, Spring, Summer, or Fall, tuloy ang buhay sa Canada. Kahit man lang pan-display, pamporma ni nanay, meron siyang hawak na baston. Pero alam nyo rin na ayaw gamitin ni nanay yan. Pero sabi ko, gamitin mo yan, binili ko yan, sayang yan. Mahal-mahal lang bili ko dyan, 700 pesos. Kaya at least kahit paano, bit-bit niya na, mga kainis, diba? Sabi ko sa kanya kasi baka mamaya minsan hindi mo natin ina-expect, mapagod ka, bigla ka mapagod or mahilo ka, at least meron kang pantukod. Diba? Tapos pag merong mga aso na lalapit sa'yo, sabi ko sa kanya, at least may hawak ka. Diba? May hawak kang pantaboy ng aso. Dito na naman tayo sa kanyang ruta, mga kainags, Init! Init! Ang sarap dito sa Pilipinas, mainit. Suot muna tayo ng salamin. Ang ganda na, para kang nagmamadurate. Alam mo yon, yung nagmamadurate ka sa pag meron nagpaparada, dung mag-drums kaya ako rito. Dung. Nainitan daw si nanay kasi hindi ako nakasombrero. Ayan na yan, merong aso na yan. Pwede mong gamitin panakot sa aso yan. Lupat, tikas, pahinga, baba ang baril. Yo. Ayos na, ayos. Yan, lupat, tikas, pahinga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Yan, dito tayo sa terrace, mga kainags, So may mga comment lang kasi ako nabasa na gusto kong sagutin. So may mga tanong kasi, So sabi ni John Layson Jr., may mga bagay po ba kayong pinagsisihan o naisa ng ginawa noon? So meron po. So ang maling desisyon na nagawa ko dati ay yung hindi ako nagseryoso sa pag-aaral. Yun na hanggang ngayon dinadala-dala ko, bit-bit ko pa rin. So ang pangalawang tanong, ano po ba ang pinakamasayang alaala ninyo sa buhay nyo? So pinakamasayang alaala ko sa buhay ko nung hindi man ako nagseryoso sa pag-aaral ko dati, pero nakagraduate pa rin po ako ng management sa Adamson University. Yun, isa sa pinakamasayang alaala ko. Siyempre, pinakamasayang alaala ko siyempre nung nakilala ko si Mahal na rin at nagkaroon ako ng family. Pero hindi yun yung pinag-uusapan natin yan. Pinag-uusapan natin yung ako bago ako nakapag-asawa. Yan. So yun, gumraduate ako. So tapos ang pangatlong tanong, may mga pangarap po ba kayo noon na hindi natupad? Meron. Ang pangarap ko na sana ay maging isang mechanical engineer. So kung naibanggit ko na to, kumuha ako ng mechanical engineering sa Adamson University. Sa Algebra, Trigo at saka Chemical Laboratory, bagsak. So kumuha uli ako ng second sem. Ang bagsak pa rin doon sa Algebra, Trigo at saka Chemical Lab. So nag-ship ako sa management. So yun, kasi nga hindi ako nagseryoso sa pag-aaral, kaya ang nangyari, yun, hindi ko kinaya ang mathematics. Buti na lang nag-ship ako sa management. Baka kung hindi ako nag-ship sa management, masiraan ako ng ulo sa pagkuha ng mechanical engineer. Baka hindi ako makagraduate or hindi ako makaalis sa algebra. So baka sabihin nyo, meron din namang algebra sa management. Paano ako nakapasa? So naikwento ko na po yan sa mga previous vlogs ko. Kaya ako nakapasa sa algebra at sa ibang mga mathematics. So yun. Ano po ba ang pangapat na tanong? Ano po ba ang pinakamahalagang aral na nais ninyong sabihin sa amin? Yan. So pinakamagandang aral na gusto kong sabihin talaga sa inyo, mga kainags. Siyempre mga kainags, kapag may mga pangarap tayo sa buhay, hindi natin kaagad makukuha yan ng isang pitik. Hindi kaagad natin makukuha yan bukas
or sa isang bukas. It takes time talaga. So pagka may gusto tayong maabot sa buhay natin, yung pangarap natin, kailangan pagtrabahuhan talaga natin yan. At saka expect natin hindi ganun kadali. Expect natin na talagang mahihirapan tayong makuha or maabot yung gusto natin sa buhay. Yun nga yung sinasabi natin na kapag pinagtatrabahuhan mo, napakasarap nung pakiramdam kapag ka naabot mo yung isang bagay na pinaghirapan mo talaga. Talagang totoo. Kasi syempre, kung hindi mo naman pinaghirapan yan, hindi mo naman mamahalin yan kasi madali mo lang siya nakuha, di ba? So syempre, pag madali mo siya nakuha, hindi mo siya na pinaghirapan talaga. So may posibilidad na madali ring mawawala rin yan sa'yo kasi hindi mo masyadong pinahahalagahan. Hindi katulad pag pinaghirapan mo talaga, pinagsikapan mo, nagtiis ka, naghintay ka ng mahabang panahon tapos nakuha mo, sigurado mamahalin mo yan kasi alam mo yung hirap na dinanas mo bago mo naabot yung mga pangarap. So yun. Kung may gusto tayo, kung may mga pangarap sa buhay, expect talaga natin, mahirap yan, marami tayong pagdadaanan, iiyak tayo, sakripisyo, mapapagod tayo, pero pagkatapos naman yan, pag na-overcome natin lahat ng yan, ang sarap ng pakiramdam akin. Yung sinasabi natin, the fruit of labor. Diba? Napakasarap, napakatamis. So meron pang isang nagtanong mga kainis. Gen C, Horizon, nakapagtapos pala kayo lahat ng magkakapatid ng college. Wow, yes, opo, nakapagtapos po kami lahat, awa ng Panginoon. Eto, si Mr. Engineer, graduate ng computer engineer, nagtatrabaho ngayon sa public. Si Mr. Accountant, syempre CPA graduate yan, mga kainis, board passer, CPA na accountant na siya ngayon. Ito naman, si Boss Chip, graduate din siya sa Department of Agriculture. Chief siya, ang posisyon niya, Chief. Masteral sa Department of Agriculture sa may Ateneo, Manila. Itong isa na to, ayan, walang kwenta yan. Manager yan eh. Ibig sabihin ng manager, gumraduate ng management sa Adamson University pero wala, pinagbigyan lang ng mga teacher kasi wala na eh, nagmamakaawa na eh. Ang trabaho niyan ngayon, budigero. Mabuti na lang. Buti na lang sa Canada tayo nagtatrabaho. Medyo maganda-ganda yung bigayan. Budigero, taga-buhat mga kainis. So, as in budigero talaga, no? Yan. Yun nga pinasanasabi ko sa inyo eh. Pinagsisihan ko dati nung hindi ako nagseryoso sa pag-aaral. Pero kahit pa paano, napilit pa rin, nabraso pa rin kahit pa paano, kaya nakagraduate din tayo. Pero nung nakagraduate na ako, siguro yung mga teacher ko, iiling-iling na lang. Siguro nagsisi sila, ba't nila ako pinasa? Wala na eh. Nakagraduate na ako eh, wala na. Buti na lang, hindi na ako pwedeng habulin. Yan, tapos may tanong din dito si Paula McCart. Yan, sabi niya rito, si engineer butas yung t-shirt at bag, baka pwede mo naman bilhan, inags yan. So, kung napapansin nyo po, yung pag nandito kami sa probinsya, kahit naman nasa Canada kami, especially pag nagbabakasyon kami dito sa probinsya, kahit na may mga trabaho po kami, parang gustong-gusto po namin magsuot ng mga butas-butas, mga yung as in gusgusi. Kasi po parang nagre-reflect or naalala namin nung kabataan namin, parang bumabalik ayaw ko po, ako po kasi masaya ako pagka yung nandito ako sa Canada, sa Pilipinas, nagbakasyon. Tapos kakain tayo sa mga restaurant, yung damit ko po yung mga gusgusin, yung mga parang ordinaryong pambahay lang, minsan gula-gulanit, basta ganun, parang yun yung doon ako komportable, makakainis ako kasi parang yung alaala nung mga 1980s, nung kung saan ako nanggaling, gusto kong ibalik pag nagbakasyon ako dito sa Pilipinas. Kaya nga minsan hindi ko maiwasan na kapag pumupunta tayo sa mga restaurant, pumapasok tayo sa mga restaurant, tapos yung suot natin butas-butas, gula-gulanit, tapos minsan walang ayos, hindi natin mapansin o hindi natin maiwasan mapansin na yung minsan tinitingnan tayo mula paa hanggang ulo, parang syempre, di ba? Hindi ko alam pero ganun talaga mga kainis, kasi mas gusto ko yun mas preferred ko yun. At ganun din si Mr. Engineer nga, sabi ko sa inyo, di ba, butas din yung damit, butas yung t-shirt, di ba, napansin nyo rin sa mga vlogs ko, butas yung mga bag niya. Ewan ko po, sanay po kami sa ganun pero sabi nga nila, don't look the person by its physical. Tama ba? Wag nating i-judge yung mga tao sa mga nakikita natin sa physical nilang anyo. Yan, yun lang po yun. Baka hindi natin alam yung butas-butas na bag ni Mr. Engineer ay baka punong-puno ng pera yun.
Mabuti na lang hindi nagtatrabaho sa sa flood control si Mr. Engineer. Kung hindi baka magka-issue. Buti na lang siya, computer engineer. Hindi. Yun. So yun po yun. Ako po masaya ako pag nagsusuot ako ng mga butas-butas na damit, yung mukhang gusgusin. Masaya po ako diyan. Masaya po ako. Sobrang saya po ako diyan sa ganyan. So maraming salamat sa comment. Thank you very much. Parang gusto ko nang tirahin tong niyog dito. Parang gusto kong testingin. Malaman natin kung buko na, ano. Ayan, no? Ito nga pala yung aking siguro ilang taon na sa amin to. Tagal na nito. Warak-warak na eh. Pero hindi pa rin sumusuko eh. Pwede pa yan. Yeah, so dito tayo sa terminal ng bus mga kainags, magpapabook lang tayo para bukas kasi pupunta tayo ng Mamburao bukas kay Mr. Engineer. Okay. So wala nang booking. Sakay na lang. May alas 5, wala kay alas 5 bukas. Ay, meron alas 5 alas 5, eto sir. Alas 5 ng hapon. Wala sir. Ano oras? Ito kasi tawiran ko sir. Nagtanong na tayo mga kainags, wala palang booking kasi local lang eh. Pero kung luluwas ka pa Maynila, yun pwede ka magpa-book. Pero since na dito lang naman tayo, around Mindoro lang naman tayo, bukas pupunta na lang tayo dito, walang booking. Ang bayad ay 380, 4 na oras ang biyahe magmula dito sa San Jose hanggang Mamburao. Yan, may information pa kayo ha. Gusto yung tricycle natin, nandito na, hindi na tayo iniwan kasi para may pasahero din daw siya pabalik. Kasi may pasahero, isa ba yung tricycle driver ko? Aba, mukhang nawili pa, yung pa yata, sandali lang makinis, nakipag-ututan dila pa yung tricycle driver natin, upo muna tayo dito. Yan, dito tayo. Yan yung sasakyan natin bukas, Roro. Para maiba naman yung ating lugar. Alam ko medyo nagsasawa na kayo dito sa ating San Jose. Ibahin naman natin. Tapos next week pupunta naman tayo sa Calapan, Oriental Mindoro mga kainags, kay Boss Chip naman. Hindi pa natin nakikita pala si Boss Chip mula nung dumating tayo dito sa San Jose Occidental Mindoro. Pero next week okay si Boss Chip, naka-schedule na. Yan, dito muna tayo mga kainags, kain muna tayo sa Jollibee syempre. Nakakamiss din yung Jollibee. Matagal-tagal din tayo hindi nakakain dito kasi madalas tayo kumakain sa mga turo-turo, sa mga kung saan-saan. Pasok muna tayo dito mga kainags, Jollibee. Tapos habang kumakain tayo mga kainags, nandito yung harapan natin, Yan. Ito, 2 pieces chicken joy, isang rice, gravy, medium coke mga kainags, Halagang lang yan, 5 Canadian dollars, 200 pesos mga kainags, Grabe sa 5 Canadian dollars. Meron ka ng pagkain na ganito. Kaya masarap talaga mag-retire dito sa sa Pilipinas. Kalain mo naman, napakababa ng mga bilihin. Di ba? So kain tayo. Sarap nito. Iingitin ko na naman kayo. Yan. Ay, baka matakot yun. Katabi ko sa dahil lang. Nako po, Panginoon, ito na naman tayo. Maiinggit na naman kayo. Ito. Init. Sarap. Sarap. Parang ang sarap magkamay Pwede naman Tapos may baon tayong siopaw mga kainags Sarap kasi yan Ayos. Sold na sold tayo sa pagkain dito. Grabe. Bonja tayo. Fiesta. Panginoon, napakasarap. Salamat po. Tuwing hapon, ganito na lang tayo lagi Food trip.
Tawid na tayo dito mga kainags, ano? Nako, mukhang mapaparami pa yata tayo ng ano, ah. Dito. Tara, tawid na tayo. Ayos. Tuwan-tuwa, no? Ayan, dito tayo. Maghanap tayo ng maiinuman ng kape, mga kainags, so dito. Ayan, dito mga kainags, so meron nakitang anuhan dito, kapihan dito eh. Diyan nga pala tayo galing si Jollibee. Tapos akala ko nandun yung kapihan na to, bumalik ako rito. Yan, dito pasok tayo. Tikman natin dito, hindi pa tayo nakakapunta rito eh. Asan ba yung gate nito? Ay, ito pala. Asan ba yung... asan ba yung entrance ito? Parang nahihilo ako, hindi ko alam kung nasaan ang entrance ito. Parang labo ah. Boss, asan ba yung entrance ng kapihan na to? Dito. Diyan ba? Nakakalito ah. Ito ba? Ayun pala. Salamat boss ha. Thank you ah. Pala eh. Hindi marunong magbasa, may slide ayun. So yun lang mga kainags, ano? Walang wifi dito. Bali ang gagawin mo, magbabayad ka ng piso net para magkaroon ka ng wifi. Uwi muna tayo sa bahay mga kainags, ano? Medyo sa dami ng kinain ko ngayong hapon na to medyo nakakaramdam ako ng pororot yan. Ang bira naman. Para muna tayong tricycle at baka hindi ako maabot sa bahay. Tricycle! Ayaw, suplado ah. Bahala ka sa buhay mo, maghanap tayo iba. Ayun, kita natin si Manong. Manong, punta ka dito. Ay, tinapay po, sandali. Ito po. Apo. Tara. Boss, sa ano? Sa... Ito mo sa piyanan ng buhay. Nay, ba't yan ang dala mong ano? Di ba sabi ko ito dalin mo? Ano? Paborito mo talaga yung patpat na. Ito lang Ay, ito na gamitin mo. Pambira naman. Ang mahal-mahal ang bili ko rito eh. Oh, pambira naman. Ipanggatong lang nga natin yan. Pambira talaga to si nanay. takot sa magasgas siguro. Ako nga pala, baka daw magasgasan. Baka madaling lumuma yung basto na binili natin, kaya ayaw gamitin. Kaya lang ngayon. Akin na yan. Oh. Buti na lang umuwi. Ayaw pa ibigay talaga eh. Akin. Dito yung pangalan ng anak na yan. What? Hello. Tuyo na yata yung sinampay ko. Teka lang. Hindi pa yata tuyo. Mel, maraming salamat ha. Sa pagkuha ng damit ko ha. Hindi pa yata tuyo yung short natin. Ayun ha. Hello. Sige. Pasuyo na lang mamaya. Alis ako eh. Thank you. Nay, gamitin mo yun ha. Hihira talaga yung nanay ko. Eto uli mga kainags, ano? At tayo'y muling mamamasyal. Yan, kasi ano ngayon, alas 5 na ng hapon. Ito yung oras na masarap mamasyal kasi yung araw mga kainags ay medyo palubog na. Tsaka dito na naglalabasan yung buhay ng San Jose Occidental, Mindoro. Yan, syempre tambay ulit tayo sa plaza mga kainags, ano? Nakakaaliw tumambay sa plaza eh. Yan, diba? Ganda ng ating panahon talaga dito. Weather, mahangin-hangin pa oh. Kung napapansin niyo yung mga puno, mga dahon ng puno, di ba? Tinano ng hangin, no? Preskong-presko. Sangguniang Bayan. Ito, matagal na tong bangko na to eh. Napakita ko na rin sa inyo last 2 years ago nung nagbakasyon tayo dito sa San Jose, no? Ayan, no? Tamaraw Rural Bank. Mga elementary pa kami, 1980s, nandiyan na yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin, no? Dito muna tayo. Ayan, no? Sa tuwing naglalakad ako sa kalye na to, talagang parang walang nagbago talaga, no? Way back in 1980s mga kainags, ano? Kasi early 1991 wala na ako rito eh. Mga 1991 kasi wala na ako rito, nasa Maynila na ako. Kaya buong buhay ko nung nagkaisip ako na simula 1981 hanggang 1991. Yan, dito talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, yung 1991, mga April 1991, nasa Maynila na ako niyan. Kasi para mag-college. Nakakamiss, sobra. Sobra nakakamiss. Oh, di ba? Oh, ito yung simbahan.
Wow, nakakatuwa. Nakakatuwa. Tsaka sarap nung ano eh, sarap nung pakiramdam pagka yung ganito yung hangin. Actually ngayon mga kainags, ano, ngayong hapon, tsaka sa tuwing madaling araw, mga alas 4, alas 3 hanggang alas 7 ng umaga, pinapatay ko na yung electric fan sa gabi. Kasi malamig na sa madaling araw. O yan, uwian na ng mga estudyante, no? Kaya itong mga stall ng tindahan dito, punong-puno na naman ang mga estudyante. Bago umuwi ng bahay, siyempre kailangan mo na mag-relax. Tuwing hapon, mga alas 6, tumatambay ako dito. Masarap kasi tumambay dito mga kainis. Nakaka-relax, nakakatanggal ang stress. Tambay-tambay lang. Ganyan lang, oh. Di ba?